Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 481. Nang makitang ang karamihan sa atensyon sa internet ay nalipat sa kasintahan ni Li Bingyan, hindi alam ni Huang Feng at ng iba pa kung tatawa o iyak. Napakahusay ng impluwensya ni Li Bingyan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay malinaw na hindi pa tapos. Kapag naisip talaga ng mga tsismosang iyon na may nobyo si Li Bingyan, at ang kanyang post ay para tulungan din ang kanyang kasintahan, kung gayon ang Changzhou Group ay muling mahuhulog sa pasalita at nakasulat na pagkondena, at mas malala pa ito kaysa dati. Ngayon wala nang masyadong oras para sa atin. Kailangan nating lutisin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Suyamo. Noong una, matutulungan sila ni Li Bingyan na mapawi ang pressure, ngunit ngayon ay si Li Bingyan na ang target ng pag-atake ng kabilang partido. Malinaw, ang kabilang partido ay hindi nais na palayain ang sinuman sa oras na ito. Parehong tumanggo sina Huang Feng at Xi Mengzhao. Ito ay tiyak. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na sila ng oras para makapagpahinga, kailangan nilang gumawa ng isang bagay. Sa kasong ito, iimbestigahan ko muna ang kapatid na iyon at tingnan kung may makukuha ba ako, sabi ni Huang Feng. Pupunta ka mag-isa, magiging hindi ligtas, sabi ni Suyamo na may pag-aalala. Ano kayang mangyayari? Hindi ako mahuli ng sisi na yan. Kahit na wala akong makitang ebidensya, walang problema para sa akin na umatras, sabi ni Huang Feng. Naisip ni Suyamo na iniligtas siya ni Huang Feng mula sa napakaraming gangster. Alam din niya na may ilang kakayahan si Huang Feng, kaya hindi siya nagsalita. Kung gayon, makipag-ugnayan tayo sa iba pang naruroon ngayon, sabi ni Xi Mengzhao. Okay, gawin natin yan. Nang matapos ang usapan, naghiwalay ang ilang tao. Pagkatapos ng mahabang panahon, madilim na ang langit, at lampas na sa oras ng hapunan. Si Huang Feng at ang iba ay naghapunan noon sa opisina ni Xi Mengzhao. Pagkaalis ni Huang Feng sa kumpanya, dumiretso siya sa tirahan ng kapatid. Kung pag-uusapan, ito ay orihinal na kwartong nabok ng Changzhou Group para sa kabilang partido. Gayunpaman, dahil nahuli ang kabilang partido ng walang dahilan at may masamang ugali, kinansela nila ang paggamot ng kabilang partido. Gayunpaman, ang kabilang partido ay malinaw na hindi ibig sabihin na lumayo, kaya siya ay nagbayad ng kanyang sariling pera at nagpatuloy na manatili. Kaya naman, alam ni Huang Feng ang tirahan ng kabilang partido, ngunit halatang hindi siya direktang makapunta sa silid ng kabilang partido. Kaya, gumastos siya ng pera upang magbukas ng isang silid sa tabi ng silid ng kabilang partido. Talagang marunong mag-enjoy ang mga taong ito. Tiningnan ni Huang Feng ang dekorasyon sa silid at sinabi sa sarili. Ang presyo ng kwarto dito ay halatang hindi mura. Ayon kay Xi Mengzhao, nang pumayag ang kabilang partido na kunan ang patalastas, hiniling niyang manatili sa ganitong antas ng isang hotel. Kaugnay nito, ang kanyang mga kinakailangan ay mas mataas pa sa mga kinakailangan ni Li Bingyan. Sa oras na iyon, ang relasyon sa pagitan ng dalawang partido ay malinaw na hindi sa kasalukuyang sitwasyon, kaya ang Xi Mengzhao Group ay sumang-ayon. Si Huang Feng ay walang oras na gumala sa silid. Sinamantala niya ang pagkakataon para dumiretso sa balkonahe ng kwarto. Dito, matatanaw niya ang trapiko sa labas. Napakaunlad noon, at napakaganda ng line of sight. Gayunpaman, maliwanag na hindi pumunta si Huang Feng dito para tamasahin ang mga tanawin. Binuksan niya ang bintana ng balcony, at saka tumingin sa balcony sa tabi niya. Balcony na iyon ang balcony ng kwarto kung nasaan si ate. Ang distansya sa pagitan ng dalawang balkonahe ay halos 3 metro, at walang anuman sa gitna upang kumonekta sa kanila. Ito ang ika-16 na palapag. Walang, nag-iisip na sa ganoong taas, ang isa ay maaaring pumunta mula sa isang balkonahe patungo sa isa pa ng walang suporta. Gayunpaman, iyon ay para lamang sa mga ordinaryong tao. Para kay Huang Feng, hindi malayo ang layo na mahigit 3 metro. Gamit ang kanyang pinakamataas na antas na si Qinggang, maaabot niya ang balkonahe ng kabilang partido basta't tumalon siya ng bahagya. Sa katunayan, wala talagang aksidente. Madaling pumunta si Huang Feng mula sa balkonahe ng kanyang silid patungo sa balkonahe ng silid ng kabilang partido.
Sa panahong ito, hindi man lang siya nakagawa ng ingay. Marahang itinulak ni Huang Feng ang bintana ng balkonahe ng kabilang partido. Pagkatapos, nakatayo doon, nakikita niya ang lahat sa bulwagan sa labas. Sa oras na ito, sa bulwagan ng silid na ito, maraming tao ang nag-uusap ng mga bagay-bagay. Kasama nila ang kapatid na babae, at may impresyon pa rin si Huang Feng sa iba. Lahat sila ay katulong ng kapatid na babae. Mukhang hindi lang tayo ang kalaban ng Changzhou Group. Sa sofa, proud na sabi ni ate habang naninigarilyo. Ang mga bagay ay mas madali kaysa sa naisip niya. Sa una, naisip niya na ang pag-asa sa kanya lamang ay hindi ang kalaban ng Changzhou Group. Napakarami niyang iniisip noong mga oras na iyon, ngunit higit pa dahil ayaw niyang tanggapin iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang magsimula, may mga taong mas aktibo kaysa sa kanya at mas maalalahanin kaysa sa kanya. Bagamat hindi pa lubusang nalutas ang usapin, naisip niyang malapit na. Matapos makumpirma ang usapin ni Li Bindian, oras na para maging malas sina Li Bindian, Huang Feng, at ang Changzhou Group, at sa pagkakataong ito ay hindi na masyadong mahaba. Masasabi lang na masyadong masama ang Changzhou Group. Ganyan talaga ang pakikitungo nila sa amin. Deserve nila, sabi ng isang assistant sa tabi ng sisi. Tama, they actually dare to break the contract privately. Ito ang hiningi nila. Tama, kailangan mong patuloy na subaybayan ang mga media na iyon at magulat ng higit pa tungkol kay Li Bindian. Bukas, maaari tayong magtapon ng iba pang mga bagay. Halimbawa, kung sino ang palihim niyang nakipag-date noon, o kahit na nakipag-alyansa sa isang mayamang negosyante, at itinago ng kabilang partido. Anyway, ngayon ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, kaya tutulungan natin siyang maging mas sikat. Sabi ni ate sa katulong niya. Naipaliwanag na, mas propesyonal ang mga iyon kaysa sa amin. Nakahanap sila ng isang tao na ang likod at gilid ng mukha ay medyo katulad ni Li Bindian. Hinayaan nila ang kabilang partido na samahan ang isang mayamang negosyante upang kumain. Nang kumakain sila, ang kanilang pag-uugali ay hindi napigilan. Hehe, marahil bukas, ang imahe ni Li Bindian ay tuluyan ng masisira. Sabi ng katulong, ito ang resulta ng pagkontra sa akin. Di ba gusto niyang maging pure and simple Jade girl? Hahayaan ko siyang hindi lang magkaroon ng boyfriend, kundi magkaroon din ng intimate contact sa ibang lalaki kapag may boyfriend siya. Sa ganitong paraan, matatapos siya, haha. Proud na sabi ni ate. Nagtawanan din ang iba kasama niya. Si Huang Feng, na nasa hindi kalayuan, pagkatapos marinig ang mga salita ng mga taong ito, ang kanyang mukha ay malungkot. Itong mga lalaking ito, kung hindi siya pumunta dito ngayon, hindi niya malalaman na napaka-insidious nila. Gayunpaman, tiningnan ni Huang Feng ang mobile phone sa kanyang kamay na nag-o-on sa recording function. Bakas din sa mukha niya ang ngiti. Dahil gusto mong maglaro, paglaruan kita. Nang walang ginagawa si Huang Feng kung paano haharapin ang mga taong ito, may kumatok sa pinto. Pagkatapos ay nakita ni Huang Feng ang isa pang katulong ng kapatid na babae na lumitaw, at sa likod ng katulong na ito, mayroong dalawang kabataang babae. Kabanata 482. Kuya David, ikaw talaga. Sa wakas ay nagkita na rin tayo sa personal. Excited na ako. Kuya Dewey, fan mo ako, hardcore fan. Panipi, ako rin, Kuya Dewey, pinapanood ko ang bawat palabas mo sa TV. Gabi-gabi, hindi ako makakatulog nang wala ang iyong mga kanta. Ngayon, sa wakas ay nakita ng personal. Sobrang saya ko, Kuya Dewey, magpa-picture tayo. Pagpasok pa lang ng dalawang babae at nakita nila ang sisi, tuwang-tuwa silang sumigaw. Napakasakit ng tunog kaya sumakit ang tenga ni Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos marinig ng kapatid na babae ang mga salita ng dalawang babae, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Halatang tuwang-tuwa pa rin siya sa sinabi ng dalawang babae, kaya tumayo siya at sinabing, "Of course, let's take a picture together." That's great. Siguradong mababaliw sa selos ang mga babaeng yun kapag nakita nila itong picture ko. Tuwang-tuwang sabi ng isa sa mga babae, namumula ang mukha sa kaba. No, I have to touch up my makeup. It's not easy to take a picture with Brother Dewey. I want to look beautiful. Sabi ng isa pang babae. Oo, ako din.
Kaya, ang dalawang babae ay naglabas ng isang maliit na salamin at nagsimulang hawakan ang kanilang make-up sa harap ng lahat. Hanggang sa medyo naiinip na ang katabi, natapos na rin sa wakas ang make-up ng dalawa at dali-daling nagpa-picture together. Kuya Dewey, nakita ko ang mga gamit mo sa internet. Ang maliit na asong iyon na si Lee Bingyan ay ganap na sinisiraan si Kuya Dewey. Paano siya naging ganoong klase ng tao? Matapos kunan ng litrato ay halatang hindi agad na umalis ang dalawang babae. Sa wakas ay nakita na nila ang kanilang idolo sa kanilang mga puso at nagkaroon ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa kanilang idolo. Paano nila nagagawang umalis ng ganoon kaga? Tama, hindi siya tumitingin sa salamin para makita ang itsura niya. Napakahaba ng mukha niya at hindi naman kalakihan ng dibdib. Paano siya magugustuhan ni Kuya Dewey at gusto siyang pagsamantalahan? Sabi din ng isa pang babae, puno ng dissatisfaction ang mukha. I think that woman's face is so fake. I can tell at a glance that it's plastic surgery. She pretends to be pure all day long. Tama, sa sobrang peking mukha, talagang may lakas ng loob siyang magpakitang gilas araw-araw. How shameless! Sa harap ng kanilang idolo, patuloy na pinapuna ng dalawang babae si Lee Bingyan. Sa una, hindi nila gusto si Lee Bingyan, na mas maganda kaysa sa kanila. Ngayon, nang makitang sinisiraan ng kabilang partido ang kanilang idolo, hindi nila kinaya. Tama, ang ganitong klaseng babae ay maaari lamang manlinlang sa mga taong walang alam, pagsang-ayon ng kapatid. Tama, napakabuting tao ng Kuya Dewey natin. How could she be so heartless para on siya? Halatang hindi siya mabuting babae. Baka matagal na siyang iniingatan. Umalangaw-ngaw ang isang kapatid na babaeng fan. Sa oras na ito, ang katulong ng kapatid na babae ay nagdala ng ilang baso ng alak. Inabot ng kapatid na babae ang dalawa sa kanila sa dalawang fans at sinabing, "Salamat sa pagsuporta sa akin sa lahat ng oras. Alam mo naman na hindi ako karaniwang naninigarilyo o umiinom. Gayunpaman, ngayon, para magpasalamat sa inyong dalawa, gagawa ako ng exception at toast sa inyo." Gaya ng inaasahan, napatayo ang dalawang babae sa takot at kaba at mabilis na nagsabi, "Salamat, Kuya Dewey. Kuya Dewey, iinuman natin itong alak. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Kailangan mong protektahan ang iyong boses. Hinihintay pa namin ang iyong bagong kanta." Tama, Kuya Dewey. Lagi ka naming susuportahan, sabi rin ng isa pang babaeng fan. Alam nilang dalawa na hindi naninigarilyo o umiinom ang kanilang idolo. Maganda ang pakikitungo niya sa kanyang mga tagahanga. Siya lang ang perpektong idol artist. Ngayon, ang kanilang idolo ay gumawa ng exception para sa kanila. Hindi naman umiinom ang dalawa, kaya natural, hindi sila tumanggi. Sobrang naantig sila. Siyempre, ang balita na alam nila ay nalaman din sa pamamagitan ng internet. Kung totoo man o hindi, hindi alam ng dalawa, at ayaw nilang malaman. Paano kaya iyon? Masaya ako ngayon. Dapat kong inumin itong baso. Iinuman ko ito. You can drink as you please. Pagkatapos noon ay hindi na niya pinansin ang reaksyon ng dalawang babae at ininom ito. Likas na mag-alaw ang dalawang babae, kaya mabilis nilang ininom ang alak sa kanilang mga baso. Pagkatapos noon, dahil hindi mataas ang kanilang alcohol tolerance at mabilis silang uminom, patuloy silang umuubo. Sa kabilang banda, walang nangyari kay ate. Gayunpaman, halatang hindi ito napansin ng dalawang babae. I found that I have a special affinity with the two of you. Why don't we go to the room inside and continue to talk? Let my assistants continue to stay here, sincere, sabi ni ate sa dalawang babae. Okay, Kuya Dewey. Marami rin kaming gustong sabihin sa iyo. Ako din. Natural na walang dahilan ng dalawang babae para tumutol. Natatakot sila ngayon na itaboy sila ng kapatid. Ngayon, hindi lang sila pinagtabuyan ng kapatid, gusto pa rin niyang ituloy ang pakikipag-chat sa kanila. Natural na hindi sila tatutol. Pagkatapos noon, dinala ng kapatid ang dalawang babae sa katabing kwarto. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Huang Feng na ang bibig ng kapatid na babae ay nagpakita ng isang nakatagong ngiti. Hehe, may magiging masaya ngayong gabi. Matapos ipasok ng kapatid na babae ang dalawang babae sa silid, tanging ang mga katulong ang naiwan sa bulwagan. Nagsalin din sila ng alak para sa kanilang sarili at nagkwentuhan habang umiinom.
Nagustuhan ko yung medyo mataba ngayon. Ang sarap hawakan ng mga matambok na babae. Huwag mo akong awayin. Pagtapos ni Kuya Dewey, mauna na ako. Satisfaction na sabi ng isa sa mga katulong sa iba. You go. I want to go with the other one first. That figure is really good. I haven't encountered such a good figure for a long time. The last time I played with a woman with such good figure was last month. Sabi ng isa pang katulong. Sabi mo, bakit ang bobo ng mga babaeng ito? They are willing to be sack. Mga baliw sila dahil sa paghabol sa mga bituin. Sabi ng isa pang katulong, gayunpaman, ang mukha ng ating Kuya Dewey ay tiyak na isang babaeng mamamatay tao. Ilang babae na ba ang sumuko sa kanya? Hehe, gusto rin naming samantalahin ang swerte. Medyo matuwid si Kuya Dewey. Pagkatapos nilang makipaglaro sa kanila, hahayaan niya kaming makipaglaro sa kanila. Halatang laking pasasalamat ng katulong sa inasal ng kapatid. Tama, hindi naman talaga dahado ang pagsunod kay Kuya Dewey. Damn, last time, may babaeng nagising talaga sa huling sandali at hindi ako hinayaan na manligaw sa kanya. Tinuruan ko siya ng leksyon, at sa wakas naging honest siya. Mas interesting yun, haha. Nakinig si Huang Feng sa ilang mga kapatid na babae sa bulwagan na nagsasabi ng lahat ng uri ng malalaswang salita, ngunit naiintindihan din niya kung ano ang nangyayari. Nakipaglaro pala talaga itong si ate na ito sa maalamat na sex powder. Bukod dito, ang mas nakakamangha ay pagkatapos niyang makipaglaro sa kanila, hahayaan niya ang kanyang mga katulong na magpatuloy sa pakikipaglaro sa kanila. Hindi katakataka na ang mga katulong na ito ay karaniwang nagtatrabaho ng gusto para sa kanya. Kabanata 483. Talagang alam ng taong ito kung paano makuha ang puso ng mga tao. Si Huang Feng ay nasa balkonahe at palihim na bumubulong sa kanyang puso. Nagpatuloy ang usapan sa hall. Tila pinag-uusapan nila ang kanilang mga nagawa noon. Alam din ni Huang Feng na hindi. Ito ang unang pagkakataon na ginawa ng mga taong ito ang ganitong uri ng bagay. Dati, patuloy nilang tinutulungan ng mga babaeng fan na gustong makita ang kanilang mga idolo na ayusin ang mga pagkakataong makita ang kapatid. Siyempre, iyon din ang pagkakataon nila. Bukod dito, ang mga taong ito ay may matalas na mata. Ang mga nakakaalam tungkol sa mga babaeng ito ay malamang na mauwi sa kanilang mga kama. Sa makatuwid, kapag pinili nila ang mga babaeng tagahanga, maingat nilang pipiliin ang mga ito. Kung may mapagmatsyag, makikita nila na sa tuwing pipiliin ang mga babaeng tagahanga upang makilala ang kapatid na babae, makikita nila na ang mga babaeng tagahanga na napili upang makilala ang kapatid na babae ay medyo maganda. Sa pagkakataong ito ay may pinipigilang helenghing sa silid na kakapasok lang ng kapatid. Bagamat wala pang kasintahan si Huang Feng, alam din niya ang nangyari sa loob. Sa oras na ito, nalaman ni Huang Feng na ang pinto ng silid na pinasukan ng kapatid ay hindi nakalock, na nag-iiwan ng maraming puwang. Nag-aaway na sila, parang mas madaling lokohin tong dalawang babaeng to kaysa sa huli. Natural na narinig ng mga katulong sa bulwagan ang tunog sa silid. Nakita nila ang ngiti sa kanilang mga mukha, ngunit hindi sila nagulat. Mukhang ang swerte natin ngayon. Mas madaling hawakan ang dalawang babaeng ito kaysa sa huli. Inaabangan na ng mga katulong ang usapin ngayon. Hindi naman masama ang dalawang babae ngayon. Natukso na sila. Gayunpaman, kailangan nilang maghintay hanggang sa magsaya ang kapatid. Bukod dito, sa tulong ng kapatid na babae, magiging mas madali para sa kanila na makapagsimula. Hoy, bakit ngayon lang biglang umihip ang hangin? Sa oras na ito, naramdaman ng isang katulong na tila may bagzo ng hangin sa likuran niya. Ito ang bulwagan. Paano nagkaroon ng hangin? Siya ay labis na naguguluhan. Lumingon ang katulong at tumingin, ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, nakita rin niya na tila nakabukas ang bintana sa balkonahe. Dapat galing sa balcony. Ang sarap tanggayan ng hangin sa araw na ito. Sabi ng isa pang katulong dahil naramdaman na lang niya ang hangin sa likod niya. Nagtataka man siya kung paano umihip ang hangin ng napakalayo, hindi umimik ang katulong kanina. Sa halip, nagpatuloy siya sa pakikipag-chat sa iba. Ang hindi nila alam ay may ibang tao na pala ngayon sa kwarto ng kapatid. Hindi rin ito napansin ng sisi na, nag-aaway, sa dalawang babae sa kama.
Ngayon lang, ginamit ni Huang Feng ang wave-like subtle steps at ang shadow cloak function para dumiretso mula sa balkonahe papunta sa kwarto ng kapatid. Nakatalikod ang mga katulong kay Huang Feng, kaya hindi nila napansin na, lumipad, na pala si Huang Feng sa likuran nila. Ang tanging naramdaman nila ay isang bugzo ng hangin. Matapos makapasok si Huang Feng sa silid ni Sisi, hindi niya maingat na sinuri ang sitwasyon sa loob. Sa halip, inactivate niya ang invisibility at nawala. Pagkatapos lang noon ay nagkaroon siya ng oras upang suriin ang sitwasyon sa loob ng silid. Kuya Dawei, bakit ngayon lang nagkaroon ng bugzo ng hangin? Sa kama, hubot-hubad na ang babaeng pamaypay na kanina pa maaayos ang pananamit. Puno ng hiya ang mukha niya habang nakahiga sa ilalim ng kapatid. Baka hangin. Hinalikan siya ng Sisi at walang pakialam na sinabi, "Baby, don't worry so much now. We should enjoy this beautiful time." Kuya Dawei, ang sama mo. Nahihiyang sabi ng babaeng fan. Yung ibang babaeng fan, mahiyain din siya pero wala ni Katie Ting na balak tanggihan ang panunukso ng Sisi. Kung tutuusin, kanina lang ay nakaramdam din si ate ng bugzo ng hangin pero wala siyang pakialam. Sa isip niya, ang mga katulong sa labas ang hindi na makapaghintay at palihim na nanood ng live broadcast sa pintuan. Wala siyang pakialam dito. Sa makatuwid, hindi naghinala ang kapatid na babae at ipinagpatuloy ang kanyang mga aksyon. Tiningnan ni Huang Feng ang lalong mahigpit na labanan sa kama at iniklik ang kanyang dila sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi huminto ang paggalaw ng kanyang kamay. Ang telepono ay nagtatrabaho pa rin ng husto upang i-record ang lahat sa kama. Dahil sa stealth function ng cloak, ang buong telepono ay hindi makita ng mga tagalabas. Hanggat ito ay nasa Huang Feng o nasa kanyang mga kamay, mayroon itong stealth function sa oras na ito. Si Huang Feng ay walang anumang kasalanan sa kanyang puso tungkol sa pagkuha ng larawan sa hubad na katawan ng dalawang babae. Kung tutuusin, ang dalawang babaeng ito ay natulog sa kapatid na babae, at maaari silang matulog sa mga tao sa labas mamaya. Naisip ni Huang Feng na wala silang kahihiyan, kaya wala siyang pakialam dito. Bukod dito, narinig ni Huang Feng kung paano pinagalitan ng dalawang babaeng ito si Li Bingyan noon, kaya inuri na niya sila bilang mga taong kapantay ng kapatid sa kanyang puso. Lalong tumindi ang labanan sa kama. Kalmado pa ring nakamasid si Huang Feng noong una, ngunit nang maglaon, nalaman niyang hindi na niya ito matiis. Napakababae ng Sisi na ito, pero maraming pakulo sa kama. Paulit-ulit niyang pinaglalaroan ang dalawang babae. Si Huang Feng mismo ay isang taong mainitan ang dugo. Ngayong nakakita na siya ng ganoong live broadcast, paanong wala siyang maramdaman sa kanyang puso? It's so bitter. I don't have a girlfriend. It seems that I have to rely on my own hands tonight. Umiyak si Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, kapag naisip niya na maaari lamang siyang umasa sa kanyang mga kamay, at ang kapatid na babae, ang scumbag na ito, ay may mga babaeng mapaglalaroan. Bukod dito, ito ay dalawa sa isang pagkakataon. Ang puso ni Huang Feng ay lubhang hindi balanse. Bilang karagdagan, kinumpirma na ngayon ni Huang Feng na ang kapatid na ito ay talagang sadyang naghahanap ng gulo sa Changzhou Group at Li Bingyan. Wala siyang kahit katiting na magandang impresyon sa kabilang partido sa kanyang puso. Sa makatuwid, naisip na ito ni Huang Feng. Handa siyang sirain ang reputasyon ng lalaking ito. Ang medyo ikinagulat ni Huang Feng ay ang Sisi na ito ay may maraming pandaraya, ngunit ang oras na nagpumilit siya ay napakaikli. Hindi nagtagal ay naihatid na ang mga paninda. Gayunpaman, napakalakas ng bibig ng lalaking ito. Sinuyo niya talaga ang dalawang babae na maging masaya. Napagkasunduan pa nilang matulog kasama ang katulong ng kapatid. Kung saan naman, kakaiba rin. Talagang sinabi ng kapatid na babae na ang makakita ng ganoong kapana-panabik na eksena ay maaaring mabawi niya ang kanyang pagkalalaki. Gusto pa niyang makipag-away sa dalawang babae, at talagang nagkasundo ang dalawang babae para ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanilang mga idolo. Sure enough, this world will never lack brain-dead people. Pinanood ni Huang Feng ang kapatid na tumatawag sa kanyang assistant, at hindi siya makapagsalita. Lalong naging masigla ang buong silid. Abala rin ang telepono ni Huang Feng, tapat na ni-record ang lahat ng nangyari dito. Malamang, kung nalantad ang video na ito, tiyak na tataas ng husto ang reputasyon ng kapatid.
Gayunpaman, nang dumating ang oras na iyon, mahirap sabihin kung matatanggap pa ba niya ito ng napakasaya. Kabanata 484. Ang telepono na nasa kamay ni Huang Feng ay muling tapat na nag-record ng magandang eksena sa silid na ito. Nakatingin sa magulo at buhay na silid, bagamat walang imik si Huang Feng sa kanyang puso, wala siyang intensyon na mang-istorbo sa iba. Kaya naman, nakatingin pa rin siya sa gilid hanggang sa nilalaman ng puso niya. Ang tanging bagay na pinagsisihan ni Huang Feng ay hindi magagamit ang stealth skill ng kanyang balabal habang gumagalaw, kaya maaari lang siyang mag-shoot mula sa isang anggulo at hindi mapalitan ang anggulo. Natural na gustong turuan ni Huang Feng ang kapatid na babae at ang iba pa. Kung tutuusin, masyadong kasuklam-suklam ang ugali ng kabilang partido. Gayunpaman, matapos makita ang napakagandang eksena, nagbago ang isip ni Huang Feng. Ang pagtuturo sa kabilang partido ng leksyon ay makakasakit lamang sa kabilang partido sa ilang sandali, ngunit ang pagkuha ng naturang video ay maaaring ganap na sirain ang kabilang partido. Natural na alam ni Huang Feng kung ano ang gagawin. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na turuan ng leksyon ang kapatid, ngunit may gustong kumilos sa kanya. Nang ang iilang tao sa kama ay nagkakaroon ng matinding labanan, bumukas ang pinto sa labas. Bagamat ang tunog ng pagbukas ng pinto ay napakalambot, at ang kapatid na babae at ang iba pa sa silid ay hindi ito napansin, alam agad ito ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya alam kung sino ang dumating, at wala siyang intensyon na paalalahanan ang kapatid na babae at ang iba pa. Napanatili pa rin niya ang kanyang static na estado. Hindi nagtagal, nabuksan ang pinto ng kwarto, at sa wakas ay nakita ni Huang Feng kung sino ang dumating. Paano naging sila? Tumingin si Huang Feng sa 2 taong lumitaw sa kanyang harapan at bamulong. Ang 2 taong dumating ay ang 2 bodyguard na responsable sa pagprotekta sa kaligtasan ni Li Bingyan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanilang mga mukha ay hindi kasing bait at banayad tulad noong kaharap nila si Li Bingyan. Sa halip, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagpatay na layunin. Ang 2 taong ito ay tiyak na nakapatay ng mga tao. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Ito ay dahil naramdaman ni Huang Feng ang isang nakamamatay na aura mula sa kanila. Ito ang uri ng mamamatay tao na aura na magkakaroon lamang ng isang tao pagkatapos pumatay ng isang tao. Si Huang Feng mismo ay walang ganitong uri ng mamamatay tao na aura noon, ngunit pagkatapos niyang pumatay ng isang tao, mayroon din siyang ganitong uri ng mamamatay tao na aura. Gayunpaman, dahil sa magic martial arts, ang kanyang mamamatay tao na aura ay mahusay na nakatago. Sa makatuwid, ang iba ay hindi nakakaramdam ng anumang nakamamatay na aura mula sa kanya. Kadalasan, tinatrato siya ng iba bilang isang ordinaryong tao. Gayunpaman, naramdaman ni Huang Feng ang pamatay na hangarin mula sa iba, at ngayon ay natitiyak niya na ang 2 taong ito ay nakapatay ng mga tao. Ngayon lang napagtanto ng Sisi at ng iba pa na may 2 pang hindi imbitadong bisita sa kanilang kwarto. Siyempre, hindi pa rin nila napansin ang pagkakaroon ni Huang Feng. Nung una ay natigilan ang Sisi at ang iba pa, at nag-react lang sila ng magsisigawan ang 2 babae. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Umalis ka dito dali, o tatawag ako ng pulis. Sigaw ni ate sa 2 tao. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng 2 tao at tila kinukumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos noon ay tumanggo ang isa sa kausap kaya naman sumugod ang 2 tao papunta kay ate at sa iba pa. Sa pagkakataong ito, hindi ang 2 babae ang nagsisigawan, bagamat nagtatago na sila sa kubrekama sa takot. This time, si ate at ang mga katulong niya ang naghiyawan. Anong ginagawa mo? Tumigil ka dali. Kamay ko, mga bastos. Walang tigil ang pagmumura ni ate, at walang tigil ang bibig ng mga katulong niya. Gayunpaman, hindi ito nagkaroon ng kaunting epekto. Ang 2 tao ay hindi tumigil sa kanilang mga aksyon. Ang 2 taong ito ay hindi magalang sa kapatid na babae at sa iba pa. Panay ang suntok sa kanila. Bagamat gustong lumaban ang kapatid at ang iba pa, halatang hindi sila ang kalaban ng 2 taong ito. Kaya, maraming beses silang tinamaan. Ang ganitong uri ng pambubugbog ay tumagal ng halos 10 minuto. Nakikita ni Huang Feng na ang 2 taong ito ay dapat na mga propesyonal.
Bagamat nasakta ng pambubugbog ang kapatid na babae at ang iba pa, hindi ito nagbabanta sa buhay. Ikaw ba ang gustong mag-take advantage kay Miss Lee? Sa wakas, nagsalita ang isa sa kanila, at ang tinanong niya ay ang kapatid. Hindi ko alam kung sino ang sinasabi mo, His. Medyo takot na sabi ni ate. Natakot na siya. Natatakot siya na patuloy siyang bugbugin ng mga taong ito. Bagamat iniisip niya kung paano siya makakaganti, sa pagkakataong ito, halatang oras na para aminin ang pagkatalo. Bale kung hindi mo aminin, gusto lang kitang bigyan ng babala. Sa susunod na maglakas loob kang samantalahin si Miss Lee, hindi ka na magiging maswerte, sabi ng lalaki. Pagkatapos noon, diretso niyang binali ang kanang kamay ng ate sa harap ng mga nakakatakot na mata ng ate. Ang malutong na tunog ng pagkabali ng buto ay nagpamanhid kay Huang Feng. Kung tungkol sa kapatid na babae mismo, ang kanyang sitwasyon ay natural na mas malala. Pagkatapos ng hiyawan, nahimiti na siya. Matapos maputol ng lalaki ang kamay ni ate, tumingin ito sa mga katulong ni ate. Matapos siyang titigan ng mga katulong, wala silang pakialam sa mga sugat nila at mabilis na sinabing, wala kaming ginawa. Hindi namin sinamantala si Miss Lee. Sa katunayan, sa oras na ito, alam na ng mga taong ito na dumating ang dalawang pumapatay na Diyos na ito upang tulungan si Li Bingyan na ilabas ang kanyang galit. Malinaw, nang gustong samantalahin ng kapatid na babae si Li Bingyan, nalaman na ng mga tao sa likod ni Li Bingyan. Dumating ang kabilang partido para gumanti. Nang makita ang duwag na hitsura ng mga katulong na ito, ang dalawang bodyguard ni Li Bingyan ay nagpakita ng pag-aalipusta sa kanilang mga mukha, ngunit wala silang nagawa. Dumating sila sa oras na ito pangunahin upang turuan ang kapatid na babae ng isang leksyon. Kahit na ang mga katulong na ito ay nakakainis, wala silang direktang kaugnayan sa usapin ni Li Bingyan. Katatapos lang nilang turuan ng leksyon. Kung tungkol sa putol na kamay, ito ay hindi kailangan. Pag nagising tong sisi, sasabihin niyo sa kanya na hindi lahat ng tao pwedeng masaktan. This time, hindi naman talaga siya nag-take advantage. Kung hindi, baka wala na siya sa mundong ito. Babala ng isa sa mga bodyguard. Siguradong sasabihin namin sa kanya. Talagang sasabihin namin sa kanya. Mabilis na tumango ang mga katulong at tumugon. Pagkatapos nito, ang dalawang bodyguard ni Li Bingyan ay tumalikod at naghanda na umalis. Gayunpaman, nang umalis sila, ang isa sa kanila, ang pinuno ng pangkat na nakausap noon ni Huang Feng, ay napatingin sa lugar kung nasaan si Huang Feng. Bagamat wala doon, nakaramdam siya ng mapanganib na hininga. Anong problema? Napatingin naman ang ibang bodyguard sa tabi niya na nakakunot ang noo at tumingin sa gilid. Tanong niya na may pagdududa. Wala lang, tara na. Muli itong sinulyapan ng bodyguard, saka tumalikod at umalis. Hindi niya sinasadyang pumunta pasulong at tingnan ito. Nang makitang tumalikod at umalis ang dalawa, nakahinga rin ng maluwag si Huang Feng. Hindi siya natatakot sa kabilang partido, ngunit kung natuklasan ang kanyang kakayahan sa pagnanakaw, mahirap ipaliwanag. Buti na lang, bagamat naghihinala ang kabilang partido, hindi sila sigurado. Kabanata 485. Pagkaalis ng dalawang bodyguard ni Li Bingyan, nagkagulo ang buong silid. Naghiyawan ang dalawang babaeng fan. Habang nagsusuot ng damit ay hindi nila nakalimutang tingnan kung kamusta na ang kapatid. Ang kapatid na babae ay nasa isang napakamiserableng estado. Hindi lang nabali ang kamay, nasugatan. Din siya sa naunang pambubugbog. Ngayon, wala na siyang malay. Para naman sa ibang mga katulong, halos nasugatan sila. Kaya naman, may tumatawag ng pulis, may tumatawag sa 120, at may nagpapagalit sa dalawang bodyguard. Sa madaling salita, napakagulo ng sitwasyon ngayon. Sinamantala ni Huang Feng ang katotohanan na ang mga taong ito ay labis na naguguluhan at walang lakas na tingnan ang nakapaligid na sitwasyon. Muli, ginamit niya ang light steps at shadow cloak para umalis sa eksena. Dahil ganap na nakabukas ang pinto ng kwarto sa oras na ito, mas maayos na umalis si Huang Feng. Matapos umalis muli sa balkonahe, bumalik si Huang Feng nang hindi lumilingon. Ang paglalakbay na ito sa hotel, ang ani ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, hindi maiwasang muling magreklamo siya ni Bai Xiaoro. Gayunpaman, malinaw na alam ng kabilang partido ang tungkol kay Li Bingyan mula sa internet.
Kung tutuusin, sikat na sikat si Lee Bindian. Kapag may nangyari sa kanya, kakalat ito sa buong internet. Kumusta po si Miss Lee? Tanong ni Bai Xiaoro. Hindi pa sila nagkikita ni Lee Bindian, ngunit nakilala niya si Lee Hua Aiman. Si Lee Hua Aiman at ang amo ni Bai Xiaoro ay may magandang relasyon, kaya pamilyar din sa kanya si Bai Xiaoro. Ngayong nakita niyang naaksidente si Lee Bindian, natural na kailangan niyang alalahanin siya. Tinarget ako ng isang scoundrel pero magiging okay ako pagkatapos bukas, casual na sabi ni Huang Feng. Bagamat sa oras na ito, ang ilang media ay nakatanggap ng tawag ng kapatid at nagsimulang i-frame si Lee Bindian, naniwala si Huang Feng na pagkatapos ma-upload ang kanyang video sa internet, magbabago ang lahat. Sigurado ka ba? Tanong ni Bai Xiaoro. Oo naman, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, iniabot niya ang kanyang mobile phone kay Bai Xiaoro at sinabing, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng magandang bagay. Bilang resulta, si Bai Xiaoro ang naging unang tao pagkatapos ni Huang Feng na nakakita ng live na broadcast ni Sisi. Gayunpaman, si Bai Xiaoro ay miyembro pa rin ng National Security Agency. Ang kanyang kakayahang tanggapin ang mga bagay ay hindi masama. Bagamat nakasimangot siya matapos makita ang live broadcast ng kapatid, hindi naman siya nahiyang manood. No wonder masyado kang confident. Si Bai Xiaoro ay halatang hindi tanga. Sa video na ito, mayroong mga orihinal na salita ng kapatid na babae na umamin sa pag-frame kay Lee Bindian. Nagkaroon din ng live broadcast ng Sisi na dinudurog ang kanyang mga fans. Malinaw, hanggat inilabas ang video na ito, masisira ang reputasyon ng kapatid at maibabalik ang reputasyon ni Lee Bindian. Gayunpaman, may problema pa rin. Paano natin gagawing available ang video na ito sa pinakamaraming tao hanggat maaari sa pinakamaikling panahon? Sabi ni Huang Feng, para sa video na ito, mas maraming tao ang nakakita nito, mas malaki ang epekto, mas maganda. Gayunpaman, kahit na na-upload niya ito sa internet, walang makakakita nito sa unang lugar. Wala siyang ganoong kalaking kakayahan. Siyempre, maaari ring ibigay ni Huang Feng ang video na ito kay Lee Bindian at i-upload ito sa pangalan ni Lee Bindian. Sa kasong iyon, sa kanyang impluwensya, mas maraming tao ang tiyak na makakakita nito sa unang lugar. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na isangkot si Lee Bindian sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang gayong lihim na video ay hindi isang napakaluwalhating bagay. Sa makatuwid, ayaw ni Huang Feng na may kinalaman ang video na ito kay Lee Bindian. Ipaubaya mo sa akin, sabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng, sa organisasyon, may ilang tao na napakahusay sa computer. Dahil sa mga salita ni Bai Xiaoro, naisip ni Huang Feng ang salitang hacker. Bagamat sinabi na ang mga master ay nasa mga ordinaryong tao, sa isang organisasyon tulad ng National Security Agency, hindi masyadong mahirap unawain na may ilang mga tao na bihasa sa teknolohiya ng computer. Kunin mo, iniabot ni Huang Feng ang kanyang mobile phone kay Bai Xiaoro nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, agad na nakipag-ugnayan si Bai Xiaoro sa kabilang partido at ipinadala ang video. Nang matapos kumain sina Huang Feng at Bai Xiaoro, nagpadala na ng mensahe ang kabilang partido. Mayroon lamang dalawang salita, tapos na. Hindi alam ni Huang Feng kung paano ito ginawa ng kabilang partido, kaya direktang ginamit niya ang kanyang mobile phone upang mag-surf sa internet upang makita kung talagang madaling mahanap ang video. Bilang resulta, nang random na buksan ni Huang Feng ang isang website, nakita niya ang link sa video. Pagkatapos nito, nagbukas siya ng iba pang mga website, at ang mga resulta ay pareho. Talagang kamangha-mangha, sabi ni Huang Feng na may damdamin. Sa kasong ito, mahirap para sa kapatid na babae na hindi sumikat. Gayunpaman, nalaman din ni Huang Feng na na-edit ng kabilang partido ang video. Pixelated ang mukha ng dalawang babae. Siyempre, ang ibang mga tao ay walang ganoong pagtrato. Kitang-kita ang mga mukha nila. Matapos pumasok ang dalawang bodyguard ni Lee Bindian, pinatay ni Huang Feng ang video sa mobile phone. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng dalawang tao ay wala sa video na ito. Oo naman, sinabi ni Bai Xiaoro, gayunpaman, ang sitwasyong ito ay maaari lamang tumagal ng kalahating oras. Sa oras na iyon, ang ilan sa mga ito ay kailangang alisin. Alam din ni Huang Feng na imposibleng ilagay ang video na ito sa pinakakapansin-pansing posisyon ng bawat website.
Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging isang website para sa pang-aapi ng iba. Pagkatapos nito, tiyak na aalisin ito. Sapat na ang kalahating oras. Sabi ni Huang Feng, sa kalahating oras na ito, sapat na para makita ito ng maraming tao. Bukod dito, sa pangkalahatan, kapag nakakita sila ng ganong video, maraming netizens ang magda-download nito mismo. Sa makatuwid, kahit na alisin ang mga video na ito sa mga nakikitang posisyon ng mga website na ito pagkatapos ng kalahating oras, mananatili pa rin sila sa mga hard drive ng maraming netizens, at kumakalat pa rin sila sa internet. Tama ang hula ni Huang Feng. Kaka-upload lang ng video sa internet sa loob ng maikling panahon, ngunit marami na ang nakapansin nito at pagkatapos ay pinanood ito. Kung tutuusin, sikat pa rin ang usaping ito sa 2 araw na ito. Ang reputasyon ng kapatid na babae ay tumaas din ng gusto sa 2 araw na ito. Gustuhin man nila siya o hindi, alam nilang lahat ang tungkol sa kanya. Kaya naman, ngayong may nakita silang video tungkol sa kanya, natural na nilang pinanood ito. Pagkatapos, nalaman ng mga taong ito na nilalaro sila. Ang kapatid na babae ay binabalangkas lamang si Li Bindian, at si Li Bindian ay wala talagang misteryosong kasintahan. Ang lahat ay pandaraya lamang na nilalaro ng kapatid. Tapos, may nakita din silang mas pasabog na video. Nakipag-away ang kapatid sa 2 fans. Kahit pixelated ang mukha ng 2 fans, kitang-kita pa rin nila na maganda ang figures nilang dalawa. Dahil dito, naiinggit ang maraming tao sa kapatid na babae. Dahil sa pasabog na eksenang ito, mabilis na kumalat ang video sa mga netizens. Ang bilis kung saan ito umikot ay mas mabilis kaysa sa inaakala ni Huang Feng. Kahit na masyadong malaki ang epekto, wala pang kalahating oras, ang katulong na natagpuan ni Bai Xiaoro ay nagkusa na alisin ang maraming video. Kabanata 486. Hey, I really couldn't tell. This guy looks so feminine, but he's quite lucky. These 2 women have good figures. Itong sinungaling, sinabi pa niya sa harap ng media na hindi siya naninigarilyo o umiinom. In the end, it's all a lie. Fans talaga sila. F***, ito ay masyadong nakakadiri. Panipi, masyado namang walang hiya ang 2 babaeng ito. Paano sila nakaakyat sa higaan nitong sisi? F***, this is so explosive. Ang daming naglalaro na magkasama. Nakakamangha talaga itong 2 ito. Kakayanin pa nila ito. Shameless, too shameless. Hindi lang siya nakipaglaro sa mga fans niya, nakuha pa niya ang assistant niya para gawin yun sa kanya. How can there is such a shameless person? Itong sisi, gusto niya talagang i-frame ang Bindian namin. He's simply courting death. Luckily, he was filmed. Marami ng komento sa ilalim ng video na ito sa internet, at dumarami pa rin ang bilang. Sa oras na ito ang pinakamaraming oras para sa mga tao na mag-online sa gabi. Sa makatuwid, mayroong maraming mga tao sa online na naging sanhi ng pagkalat ng sitwasyon ng napakabilis. Dati, kapag may insidente sa pagitan ng Chanzhou Group at nitong Sisi, karamihan sa mga tao ay kakampi niya. Pagkatapos ng lahat, siya ang mas mahinang partido. Gayunpaman, pagkatapos na makita ang video na ito, karamihan sa mga tao ay nagbago ng kanilang isip. Bagamat hindi sila gaanong nag-usap tungkol sa Chanzhou Group sa video, hindi nila gaanong pinag-usapan si Li Bindian. Sa pamamagitan ng insidente kay Li Bindian, nakita nila kung anong uri ng tao ang kapatid na babae. At dahil nga sa sisi na ito, naramdaman ngayon ng netizens na nakita na nila ang ugali ng sisi at hindi na sila guguluhin pa. Naturally, natural na walang kredibilidad ang sinabi niya tungkol sa Chanzhou Group noon. Noon, napagtanto ng mga netizens na ang bilang ng mga video tungkol sa sisi na ito sa internet ay bumababa. Hindi na ito makita ng maraming website. At ang mga netizens na hindi alam ang tiyak na dahilan ay may mas masamang impresyon sa kapatid na ito sa kanilang mga puso. F***, gumastos ng pera ang lalaking ito para tanggalin ang video. I guess gusto niyang bawasan ang kasikatan. Nandito siya para linisin ang pangalan niya. Buti na lang matalino ako at na-download ng maaga. Hehe, ako rin. Speaking of which, Maislan talaga ang figure ng sisi na yan. Kung mag-iinarte siya bilang babae, I think there wouldn't be any problems.
Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga talakayan sa internet. Akala ng marami, ito ang aksyon ng public relations team ng kapatid na babae. Bawasan niya ang kanyang kasikatan. Ito ay labis na ikinalungkot ng maraming netizens. Pinuna nila siya sa internet. Naipit din si Sisi sa hindi inaasahang kalamidad. Halatang hindi siya ang nagtanggal ng video. Sa katunayan, siya at ang kanyang koponan ay nasa ospital pa rin sa oras na ito. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Masyadong mayabang ang dalawang kriminal na yan. Dapat mahuli mo ang mga salarin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ilalantad ko sa internet ang kawalan mo ng aksyon. Sa ospital, pinagbabantaan ng kapatid na babae ang pulis na dumating upang i-record ang kanyang pahayag. Sa oras na ito, ang kanyang kanang kamay ay nasa isang cast. Puro ube at asul ang kanyang katawan at maging ang kanyang mukha na lagi niyang pinuprotektahan. Binugbog silang lahat ng 2 taong iyon. Paanong hindi siya magagalit? Huwag kang mag-alala, solusyonan namin ang kaso sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi sila nasisiyahan sa tono ng kapatid, alam din ng mga pulis na ito ang kanilang tungkulin at walang sinabi. Mas mabuting gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hintayin mo ang aming reklamo. Sabi ng isang assistant sa tabi ng Sisi. Puno ng hinanakit ang tono ng katulong na ito. Napakasama rin ng kanyang kalagayan ngayon. Ang kanyang kaliwang mata ay naging isang pambansang kayamanan. May mga bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Medyo nasugatan din ang braso niya. Matapos muling mangako ang mga pulis, tumalikod sila at umalis sa ward. Captain, masyadong mayabang ang mga to. Sa koridor ng ospital, naglalakad at nag-uusap ang ilang pulis. Dati, napakasama ng ugali ni ate. Wala siyang kahit katiting na paggalang sa mga ito. Ang kanyang bibig ay patuloy na nagbabanta sa kanila, na humihiling sa kanila na lutisin ang kaso sa lalong madaling panahon. Kung hindi, gagamitin niya ang kanyang impluwensya para ilantad ang mga ito. Tama, sa tingin niya ay isa siyang A-list big star tulad ni Miss Lee Bindian. Tingnan mo ang kanyang mayabang na hitsura. Sabi ng isa pang pulis. Okay, kahit masama ang ugali niya, halatang mali ang 2 bumugbog sa kanya. Tungkulin nating hulihin sila. Bagamat labis na hindi nasisiyahan ng kapitan sa tono ng kapatid, hindi niya pababayaan ang kanyang tungkulin. Hindi niya ipagpaliban ang buong bagay dahil sa kanyang personal na damdamin. Kapitan, tingnan mo ang bagay na ito. Sa oras na ito, ibinigay ng isa pang pulis ang kanyang mobile phone sa kapitan, at ang mobile phone ay nagpe-play ng video tungkol sa kapatid na babae na naipost sa internet. Ang walang hiyang lalaking ito, matapos mapanood ang video, hindi naiwasang magmura ng kapitan. Ganun din ang ibang pulis. Sobrang hinamak nila itong Sisi. Kapitan, sa tingin mo ba ay nagtitipon sila ng maraming tao para manggulo? Sabi ng isa sa mga pulis sa mahinang boses. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, nagliwanag ang mga mata ng ilang tao. Bagamat kailangan nilang tulungan ang kapatid na babae na malutas ang kaso dahil sa kanilang pagkakakilanlan, hindi ito nangangahulugan na nagustuhan nila ang kapatid na babae sa kanilang mga puso. Sa kabaligtaran, ang mga taong ito ay kinasusuklaman ng kapatid na babae sa kanilang mga puso. Ngayong may ganitong pagkakataon, natural na hindi nila inisip na pahirapan ng kaunti ang kapatid. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ng kapitan. Tawag iyon ng kanyang superior. Sa telepono, direktang sinabi sa kanya ng kanyang superior na hindi na kailangang imbestigahan ang kaso ng kapatid na babae. Ang mga taong bumugbog sa kanya ay mga taong mula sa hukbo. Bukod dito, hindi ito isang ordinaryong hukbo. Dahilan, sinabi rin ng kabilang partido na unang binastos ng kapatid ang pamilya ng sundalo. Para sa pamilya ng sundalo, hukbo man ito o lokal na lugar, napakahalagang protektahan sila. Bukod dito, sinabi rin sa kanya ng superior na hindi ordinaryo ang pagkakakilanlan ng pamilya, kaya mas mahalaga na protektahan sila. Kaya naman, hindi na kailangang imbestigahan ang kaso ng pananakit ng kapatid na babae. Gayunpaman, may isa pang kaso na kailangang imbestigahan. Maaari mo silang ibalik, sabi ng superior sa telepono. May kaugnayan ba ito sa video sa internet? Tanong ng kapitan. Well, napanood mo rin yung video. Nakaka-relate talaga. Siya ay kasangkot sa sadyang pag-frame ng iba at pagtitipon ng isang pulutong upang magdulot ng gulo, kaya ibalik siya at mag-imbestiga ng mabuti.
Panipi. Okay, nakuha ko. Sabi ng kapitan sa kanyang superior. Balikan natin itong artistang ito na biglang sumikat. Pagkababa ng telepono, nakangiting sabi ng kapitan sa kanyang mga tauhan. Okay, nakangiti ang ilang mga pulis. Alam na nila ang layunin ng kanilang paglalakbay sa pagkakataong ito. Ito ay upang magnegosyo at maglabas ng galit sa kanilang mga puso. Natural na masaya silang pumunta ulit. Kabanata 487. Guangdang. Walang paabi na itinulak ang pinto ng ward ng kapatid na babae. Ang taong dumating ay halatang hindi ibig sabihin na maging mahinahon. Hindi maliit ang lakas ng pagkakatulak sa pinto. Napatingin sa pinto ang kapatid na babae at ang ilang mga tao na may ilang galit na mga ekspresyon upang makita kung sino ang bastos na mang-istorbo sa kanila. Bakit ka nandito? Hindi ka ba umalis? Binabalaan kita, mas mabuting lutisin mo ang kaso ng mabilis. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa akin. Nakita ng kapatid na babae na ang mga dumating ay ang ilang mga pulis na kakaalis lang. Lalo siyang nagalit. Sa kanyang palagay, ang mga pulis na ito ay ayaw lamang humawak sa kaso at nag-aksaya ng oras sa kanya. Narinig mo ba ang sinabi ni The Wage? Bilasan mo. Kung hindi mo malutas ang kaso sa loob ng 3 araw, kakasuhan ka namin sa internet. Banta ng isang katulong sa tabi niya. Gusto mo bang mag-online? Hindi naman nagmamadaling kunin sila ng kapitan ng pulis. Sa halip, sabi niya sa ilang tao na may kalmadong mukha. Don't talk nonsense with us here. Bilasan mo at gawin mo ang dapat mong gawin. Naiinip na sabi ni ate. Dahil mahilig kang mag-online, sa palagay ko ay mas mabuting mag-online ka ngayon. Magiliw silang pinaalalahanan ng kapitan. Anyway, matapos silang dalhin sa himpilan ng pulisya, kailangan nilang ipakita sa kanila ang video sa internet. Mas mabuting hayaan silang manood dito ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ano ang kinalaman nito sa iyo kung mag-online tayo o hindi? Masyado kayong maluwag sa mga pulis. Sabi ni ate. Tumanggo ang kapitan sa isang pulis sa tabi niya. Pagkatapos, iniabot ng pulis ang telepono sa kanyang kamay sa kapatid na babae na may kasiyahan at pang-aalipusta. Kinuha ng kapatid na babae ang telepono nang may pagdududa. Nagpe-play ng video ang telepono. Bagamat wala siyang oras upang makita kung ano ang nasa loob, pamilyar na pamilyar siya sa boses sa video. Bakit boses ko? Anong ibig mong sabihin? Sabi naman ni ate, you'd better watch it patiently. I think you will understand what we mean after watching it. Sabi ng police captain. Bagamat naiinip na ang sisi ay ibinaba pa rin niya ang ulo at nagpatuloy sa panunood. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay wala siyang mood na pakialam kung ano ang ibig sabihin ng mga pulis na ito. Paano naging ganito? Isa itong hotel. Hindi ba dito lang ako ngayon? Bakit ako kinukunan? Hindi kaya may mga surveillance camera sa silid ng hotel. Gulat na isip ni Sisi. Pagkatapos, ni-replay ng video sa mobile phone ang lahat para sa kanya. Napakalinaw ng lahat ng ginawa niya sa silid ng hotel, pati na ang tunog at imahe. Habang nagbabasa ang kapatid, pinagpawisan siya ng malamig. Namutla ang kanyang mukha at nagsimulang manginig ang kamay na nakahawak sa telepono. Ang mga reaksyon ng kanyang mga katulong ay hindi mas maganda kaysa sa kanya, dahil naririnig nilang lahat ang tunog ng video. Naunawaan din nila ang kahulugan ng video na ito. Sa video na ito, lahat sila ay nasa camera. Sige, tapos na kaming manood ng video. Kayo, sumama ka na sa amin. Sabi ng kapitan kay Sisi at sa iba pa matapos nilang mapanood ang video. Ang video na ito ay peke. Ginawa mo ito. Gusto kitang kasuhan. Biglang sigaw ni ate. Hindi namin ginawa itong video. Kung gusto mo kaming kasuhan, sige. Sabi ng kapitan na may masamang ekspresyon. Napakayabang nitong Sisi kanina lang. Ngayong nangyari na ito, ang yabang pa rin niya. Hindi niya talaga alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Hindi ako pupunta sa police station, hindi ako pupunta. Pakiusap ng kapatid na babae, pakiusap, huwag ilabas itong video, pakiusap ko. Kung titignan ng Sisi na napakayabang ngayon, pero ngayon ay nagmamakaawa, mas lalo siyang hinamak ng iilang tao. Sinabi ng kapitan, hindi mo ba napansin na online ang video na ito? Ito ay hindi mula sa aming sariling mga telepono. Panipi. Nagulat si ate. Hindi niya talaga napansin ngayon. Ngayon na tumingin siya sa ibaba,
nakita niya na ang video na ito ay mula sa isang website sa internet. Hindi man lang niya dina-download. Biglang namula ang mukha ni Ate, nasa internet na ang video. Bukod dito, napakabilis nitong nalaman ng ilang pulis. Malinaw, malalaman din ng iba sa lalong madaling panahon. Tapos na siya. Sa oras na ito, maraming tao ang sumugod muli sa ward. Ang mga taong ito ay pawang may dalang kamera. Matapos makita ang sisi, nagsimula silang kumuha ng litrato sa kanya. Biglang napuno ng flash ng camera ang buong ward. Anong ginagawa mo? Kayong lahat, lumabas na kayo. Halatang napansin din ng kapitan ng grupo ng mga reporter at sinabi sa kanila. Gayunpaman, ang kanyang pagsaway ay walang gaanong epekto. Ang usapin sa pagitan ng kapatid at ng Chanzhou Group ay naging mainit na paksa dahil kay Li Bindian. Ngayong biglang lumabas sa internet ang ganoong nakakagulat na video sa gabi, agad na napagtanto ng mga reporter na ito ay malaking balita. Kaya naman isa-isa silang walang pakialam sa pagpapahinga at lahat ay isinugod sa ospital. Nais nilang makakuha ng unang kamay na impormasyon. Tungkol naman sa ward ng Sisi, hindi naman sila nahirapang hanapin ito. Mr. Wang Dewei, ikaw ba ang nasa video? Mr. Wang Dewei, fans mo ba talaga ang dalawang babaeng iyon? Balita ko nasa university pa sila, totoo ba ito? Panipi, Mr. Wang Dewei, madalas ka bang makipaglaro sa mga tagahanga ng iyong assistant? Sunod-sunod na tanong ng grupong ito ng mga reporter sa kapatid. Gayunpaman, blanko ang tingin ng kapatid sa maraming reporter. Minsan, naisip din niyang sikat siya balang araw. Pagkatapos, hanggat siya ay lumitaw, siya ay napapaligiran ng maraming mga reporter, nagtatanong ng lahat ng uri ng mga katanungan, at pinapatay si Ferlan. Ngayon, napapaligiran nga siya ng mga reporter, at maraming tanong ang itinatanong sa kanya. Bukod dito, walang tigil ang pag-snap ng mga kamera. Gayunpaman, hindi siya masaya. Sa halip, gusto niyang tiyakin na hindi ito totoo at isa lamang itong bangungot. Gayunpaman, ito ay malinaw na hindi isang panaginip. Kitang-kita niya ang excitement sa mga mata ng mga reporter na nakatingin sa kanya. Ito ay dahil siya ngayon ang balita. Siya ang click rate. Siya ang taong sabik na sabik silang makapanayam. Gumawa ng paraan. Little Lee, dalhin mo si Mr. Wang Dewei sa istasyon ng pulis. Nakita ng kapitan ng pulis ang kaguluhan dito at nag-alala na baka may mangyari. Kaya naman, nagpasya siyang dalhin muna sa himpilan ng pulisya ang kapatid na babae at ang iba pa. Ito rin ang pakay nila sa pagpunta rito. Pagkatapos nito, ang kapatid na babae ay inilalayan ng dalawang pulis na manhid. Sa oras na ito, kung wala siyang tutulong sa kanya, hindi rin siya makalakad. Nawalan ng kakayahang mag-isip ang utak niya. Dalawang salita na lang ang naiisip niya, tapos na. Kabanata 488. Oo, tapos na si ate. Tapos na talaga siya. Hindi nagtagal matapos siyang madala ng mga pulis. Inilantad ng mga mamamahayag ang video ng pagkuha sa kanya sa internet. Tumaas na naman ng husto ang kasikatan ng Sisi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kapag pinag-uusapan siya ng mga tao, hindi na nila pinag-uusapan na siya ay binubuli ng Chanzhou Group. Sa halip, pinag-usapan nila siya bilang isang hamak. Nang pag-usapan ng mga tao na siya ay kinuha, mayroon lamang dalawang salita, serves him right. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay hindi natapos dahil lamang ang kapatid na babae ay kinuha ng mga pulis. Sa kabaligtaran, dahil ang kapatid na babae ay kinuha ng mga pulis, ang sitwasyon ay naging mas masigla. Parami ng parami ang iniulat ng media tungkol dito. Tumayo sa oras na ito ang direktor ng commercial at ang staff sa eksena. Ang mga taong ito ay nagsabi ng parehong bagay. Napatunayan nilang lahat na nagsisinungaling si ate. Ang sinabi ni Li Bindian noon ay totoo. Gusto nga ng kapatid na babae na baguhin ang script ng walang pahintulot at samantalahin si Li Bindian. Nais din ng Chanzhou Group na protektahan si Li Bindian. At the same time, hindi lang mahigit isang oras na late si ate. Pagdating sa eksena, umarte siya na parang big shot. Sa madaling salita, kinansela ng Chanzhou Group ang pakikipagtulungan sa kanya. Ang lahat ay dahil sa sariling kilos ng kapatid. Bagamat ang direktor at ang crew ay tumayo upang ipahayag ang kanilang paninindigan ngayon, ito ay isang maliit na pagbabalik tanaw at pagdaragdag ng insulto sa pinsala.
Gayunpaman, ang epekto ay medyo maganda pa rin. Kung hindi na-expose ang naunang video ng Sisi, kahit lumabas ang director at ang crew para ipahayag ang kanilang mga pananaw, hindi maniniwala ang marami sa kanila. Iisipin pa nga nila na ang mga taong ito ay nasuhulan ng Chanzhou Corporation. Pagkatapos ng lahat, napakahirap para sa isang tao na baguhin ang kanilang sariling paghuhusga kapag nagawa na nila ito. Gayunpaman, ito ay malinaw na naiiba ngayon. Sinira ng kapatid ang sariling imahe. Ngayon, wala nang maniniwala sa kanya. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng at ng iba pa ay kinaumagahan. Ilang maliliit na celebrity na sumunod sa uso at nagsabing binubuli din sila ng Chanzhou Group ay nagpalit din ng kanilang mga pahayag na parang napag-usapan. Sinabi nilang lahat na ang nakaraang insidente ay hindi pagkakaunawaan. Naging maayos din ang pakikipagtulungan sa Chanzhou Group. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang panig ay palaging mabuti. Humingi din sila ng paumanhin sa Chanzhou Group para sa kanilang mga naunang pahayag. Noong una, gusto ni Huang Feng na makahanap ng pagkakataon na guluhin ang mga taong ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay mas matalino kaysa sa inaakala niya. Halatang napagtanto nila na hindi tama ang sitwasyon mula sa insidente ng kapatid, kaya binago nila ang kanilang mga pahayag sa oras. Siyempre, kahit na baguhin nila ang kanilang mga pahayag, hindi nila sasabihin na hindi sila kailanman nakipagtulungan sa Chanzhou Group dati. Masyadong nakakahiya iyon. Kahit na binago ang kanilang mga pahayag, nagkusa silang makipag-ugnayan sa Chanzhou Group, umaasang hindi sila hahabulin ng Chanzhou Group at hindi magsasabi ng totoo. May utang silang pabor sa Chanzhou Group dahil sa bagay na ito. Matapos itong pag-usapan ni Suyamo at Xi Mengzhou, hindi nila direktang sinabi na ang kanilang kumpanya ay walang pakikipagtulungan sa kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay nais lamang na sumakay sa kasikatan. Ngayon, sa publiko man o sa pribado, humingi na sila ng tawad. Hindi nila intensyon na tuluyang magkaaway ang kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, walang pakinabang sa kanila. Kung tutuusin, hindi masisisi ang maliliit na celebrities na ito na nagkusa na baguhin ang kanilang mga pahayag. Humingi pa sila ng tawad sa Chanzhou Group sa publiko dahil natakot sila. Halatang hindi siya kinunan ng video ni ate. Na-offend lang niya ang Chanzhou Group, at nangyari ang ganoong bagay. Mahirap para sa mga tao na hindi iugnay ang bagay na ito sa Chanzhou Group. Bukod dito, ang video na iyon ay maaaring aktwal na manatili sa pinakakapansin-pansing posisyon ng maraming malalaking website sa loob ng mahabang panahon. Malinaw, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, sila ay natakot. Natakot sila na pagkatapos na makitungo ang Chanzhou Group sa kapatid, sila naman ang haharap sa kanila. Kaya naman, gumawa sila ng inisyatiba na baguhin ang kanilang mga pahayag at humingi ng paumanhin. Kahit na medyo nakakahiya, mas mabuti na ito kaysa mawala ang kanilang reputasyon. Walang sinuman sa kanila ang makagarantiya na malinis ang kanilang puwit. Natatakot din silang mabulgar ang kanilang usapin. Ang inisyatiba ng mga celebrity na ito na baguhin ang kanilang mga pahayag ay halatang lubhang kapaki-pakinabang sa Chanzhou Group. Ngayon, walang nag-alinlangan sa Chanzhou Group. Matapos mapatunayan ng Chanzhou Group ang kanilang pagiging inosente, lalo pa silang sumikat dahil sa pangyayaring ito. Sa pangkalahatan, wala silang nawala dahil sa insidenteng ito. Nagkamit pa sila ng maraming benepisyo. Maging ang mga produkto ng kanilang kumpanya ay nabili ng marami. Kung tungkol sa dahilan, hindi ito mahirap intindihin. Ang Chanzhou Group ay orihinal na nakipagnegosyo sa mga kababaihan. Sa pagkakataong ito, buong tapang silang kumilos upang protektahan si Li Bingyan. Dahil dito, nagkaroon ng magandang impresyon ang maraming kababaihan sa Chanzhou Group. Kung tutuusin, walang babaeng gustong mapakinabangan ng opposite sex. Sa makatuwid, sa insidenteng ito, ang Chanzhou Group ay nakakuha ng maraming impression point sa mga kababaihan. Dahil dito, naging mas mahusay at mas mahusay ang kanilang negosyo. Speaking of the victims of this incident, bukod sa CC, nandoon din ang hotel na tinutuluyan ng CC. Talagang dinanas ng hotel ang isang hindi inaasahang sakuna dahil ang video ng kapatid na babae ay nakuhanan mula sa dalawang nakapirming anggulo. Ang isa ay nasa balkonahe, at ang isa ay nasa kwarto. Naisip ng maraming tao na may kamera sa silid ng hotel,
ngunit ang video ay nakuha ng isang hacker at pagkatapos ay na-upload sa internet. Nagdulot ito ng matinding galit sa maraming tao. Kung tutuusin, ang silid ng hotel ay isang napakalihim na lugar. Kasama na ng hotel na ito ang panghihimasok sa privacy ng customer. Bagamat naramdaman ng lahat na karapat-dapat ang kapatid na babae, hindi nila maiwasang mag-alala sa ibang aspeto. Kung nanatili sila sa ganoong silid, kukunan din kaya sila ng litrato. Bagamat walang ganoong karimari-marim na bagay, hindi ba't makikita rin ang kanilang mga katawan? Napakalaki pa rin ang epekto ng insidenteng ito. Maging ang mga pulis ay nagpadala ng mga tao sa hotel para magsagawa ng on-site investigation, lalo na sa silid na tinutuluyan ng kapatid. Siyempre, ang investigasyon ay naging walang bunga. Gayunpaman, hindi nito pinawi ang mga alalahanin sa puso ng lahat. Inakala ng maraming tao na pagkatapos ng insidenteng ito, agad na inalis ng hotel ang mga kamera sa lahat ng mga kwarto, kaya wala silang iniimbestigahan. Sa madaling salita, pareho pa rin itong pangungusap. Matapos ang bawat isa ay magkaroon ng sariling paghuhusga sa kanilang mga puso, mahirap paniwalaan ang mga salita ng iba. Kahit na ang taong ito ay patuloy na nagpapaliwanag, ito ay walang gaanong epekto. Sa makatuwid, kahit na paulit-ulit na ipinaliwanag ng hotel na talagang walang mga kamera sa kanilang mga kwarto sa hotel, halatang hindi naniniwala ang publiko. Dahil dito, napakasama ng negosyo ng hotel na ito sa napakatagal na panahon. Maraming tao ang hindi nang ahas at ayaw na manatili sa hotel na ito. Kabanata 489, hindi kaya ang video na kumakalat sa internet ay ikaw ang gumawa? Sa opisina ni Su Yamo, si Xi Mengjiao ay nakatingin kay Huang Feng na may kainahinala at tinanong ang mga pagdududa sa kanyang puso. Masasabing mula nang mailabas ang video sa internet, ang Changzhou Group ay wala sa mahirap na kalagayan, at nakakuha pa sila ng maraming benepisyo. Sa makatuwid, ang video na ito ay napakahalaga. Dati, si Huang Feng ang nagkusa na imbestigahan ng kapatid, at sa pagkakataong ito, lumabas ang naturang video sa internet. Hindi may iwasang isipin nina Xi Mengjiao at Su Yamo na ang video na ito ay nauugnay kay Huang Feng. Gayunpaman, si Huang Feng ay isa lamang ordinaryong security guard sa mata ng dalawa. Sa makatuwid, bagamat naramdaman nilang ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Huang Feng, ang dalawa ay hindi masyadong sigurado, kaya naroon ang tanong. Ni Xi Mengjiao, paano ito posible? Hinaway-kaway ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinabing, halatang lihim na kinunan ang video na iyon sa harap ng napakaraming tao. Kung mayroon akong ganoong kakayahan, mananatili pa ba ako rito bilang isang security guard? Totoo yan. Si Xi Mengjiao, na may masamang impresyon kay Huang Feng, ay agad na tumanggo bilang pagsang-ayon. Hindi niya akalain na ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, bilang karagdagan sa video na iyon, nagawa nitong i-post ang video na ito sa internet at manatili sa isang kilalang posisyon sa maraming malalaking website. Malinaw, hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong tao. Then you went to investigate. What did you find? Tanong ni Xi Mengjiao. Wala naman. Sinabi ni Huang Feng, pagkarating ko doon, hindi na ako pumasok sa pinto. Napakahigpit ng security guard at ang assistant ng CC. Hindi ako makapasok. Nag-iisip ako ng ibang paraan. Tumanggo si Xi Mengjiao, ngunit may pagdududa si Su Yamo sa kanyang puso. Sa orihinal, hindi niya inakala na ang video ay nauugnay kay Huang Feng, ngunit ang hitsura ng video na ito ay masyadong nagkataon. Bukod dito, sinabi ni Huang Feng na hindi siya makapasok sa silid ng kapatid. Lalong naghinala si Su Yamo. Bagamat hindi pa niya ganap na nakikita ang husay ni Huang Feng, ipinakita rin ito ni Huang Feng sa kanyang harapan. Sa husay ni Huang Feng, hindi man lang siya mapigilan ng ilang ordinaryong security guard at assistant. Tsaka dapat may paraan siya para makapasok sa kwarto ni ate. Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Huang Feng, hindi sinasadya ni Su Yamo na pag-aralan ito. She said, "It doesn't matter if you didn't find anything. After all, maraming tao sa paligid ng CC. At saka, natapos na ang usaping ito. Hindi na kailangang mag-imbestiga ulit. Madali lang talaga para sayo. Sabi mo kailangan ka naming tulungang linisin ang gulo na ginawa mo sa huli, pero hindi ka man lang tumulong." Nalutas na ang usapin,
at mas maganda ang mood ni Xi Mengzhao. Nagsimula siyang humanap muli ng problema kay Huang Feng. This can't be blamed on me. I am also actively looking for a solution. It's just that I can't do it. You can't blame me. Nagreklamo si Huang Feng. Bukod dito, ang bagay na ito ay hindi nagdulot ng anumang pagkalugi sa kumpanya. May mga benepisyo pa nga. Hindi ba dapat nagpapasalamat ka sa akin? Nagpapasalamat ako sa iyo. Galit na sinabi ni Xi Mengzhao, kung hindi dahil sa biglaang paglabas ng video, tiyak na maraming pagkalugi ang kumpanya sa pagkakataong ito. By the way, nalaman mo ba kung sino ang nasa likod ng Little Star? Biglang tanong ni Huang Feng. Ayaw niyang patuloy na masangkot sa isyu ngayon lang. Sagot ni Suyamo. Malinaw, ayaw niyang magkaroon ng problema si Huang Feng kay Xi Mengzhao. She said, "We didn't pursue those little stars in this matter." At saka, hindi namin sila inilantad. Natural alam nila kung ano ang gagawin. Madali lang talaga para sa kanila. What a group of shameless guys. Halatang medyo galit pa rin si Xi Mengzhao sa maliliit na bituin na iyon. Kung tutuusin, hindi maganda sa pakiramdam na tamaan ka kapag down ka. Gayunpaman, ginawa nila ito para sa imahe ng kumpanya. Bukod dito, nagkusa ang kabilang partido na ibaba ang kanilang mga ulo. Hindi niya natuloy ang paghabol. Upang pasalamatan ang Changzhou Group sa pagpapalim sa kanila, natural na sinabi ng maliliit na bituin na iyon ang anumang gusto nila. Ang ilan ay nais na samantalahin ang kasikatan sa kanilang sarili, at ang ilan ay inutusan ng iba. Kabilang dito si Manager Yuan. Sinabi ni Suyamo, bukod dito, sa pagkakataong ito, maliban kay Manager Yuan, mayroon ding ilang anino ng iba pang kumpanya ng kosmetiko sa lalawigan ng Qingna. Kasangkot, hindi inaasahan ni Xi Mengzhao at Suyamo na ang usaping ito ay magsasangkot ng napakaraming kumpanya. Sa mga kumpanyang ito, ang ilan ay may magandang relasyon sa kanilang kumpanya sa ibabaw. Hindi nila akalain na sa pagkakataong ito, sasampalin din sila kapag nakababa na sila. Nagbigay ito ng paalala kina Xi Mengzhao at Suyamo. Hindi pa rin sumusuko ang Manager Yuan na iyon at nanggugulo pa rin. Medyo nagulat na sabi ni Huang Feng. Matagal na niyang hindi nakikitang gumawa ng kahit ano ang lalaking iyon. Naisip niya na dahil sa pangyayari nitong Chenjon, titigil na siya. Hindi niya inaasahan na gagawa siya ng isa pang hakbang ng ganoon kaga. Oo, ang taong iyon ay talagang nakatingin sa kumpanya natin, sabi ni Suyamo. Bagamat nalutas ang usapin sa pagkakataong ito, ang ilang mga problema ay nalantad sa parehong oras. Ang pinakamahalagang bagay ay napagtanto ni Suyamo na marami silang potensyal na kaaway. Tila maraming kumpanya ang nagalit sa kanila, hindi lang ang pamilya ni Landau. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay nag-iisip ng ibang aspeto. Natagpuan din niya ang ilang bagay mula sa pangyayaring ito. Una, ang kahalagahan ng mga hacker. Masasabing kung wala ang mga hacker, hindi niya hahayaang makita ang video na iyon ng napakaraming tao sa ganoong kaikling panahon. Gayunpaman, kahit na gusto ni Huang Feng na matuto ng mga kasanayan sa computer ngayon, malamang na wala siyang talento sa lugar na iyon. So, kahit naiingit siya, walang kwenta. Gayunpaman, sa National Security Bureau, malinaw na may mga talento sa lugar na ito. Kahit anong mangyari, isa pa rin siya sa kanila. Kung talagang kailangan niya ng tulong sa lugar na ito, maaari siyang makapal ang balat at humingi ng tulong sa kanila. Bukod dito, mayroong Baishaoro, kaya hindi ito isang malaking problema. Ang isa pang punto ay nakita ni Huang Feng ang kahalagahan ng media. Masasabing wala talagang magawang tama ang mga taong ito. Maaari silang gumawa ng mga tsismis gamit lamang ang ilang mga random na bagay. Ang halaga ng paggawa ng mga tsismis ay masyadong mababa at napakadali. Kunin ang insidente ng Changzhou Group bilang halimbawa. Kahit na dumating sina Suyamo at Baishaoro para magpaliwanag, hindi ito makakatulong ng malaki. Kung hindi dahil sa video na iyon, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Kung maaari, mas mabuti na kontrolin ko ang sarili kong media. Sa ganitong paraan, kung makatagpo ako ng mga ganitong sitwasyon sa hinaharap, hindi ako magiging walang magawa. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Ang pagkakaroon ng sariling media network ay malinaw na hindi isang masamang bagay. Gayunpaman, sa kasalukuyan,
wala siyang anumang agarang pangangailangan sa lugar na ito. Isa pa, wala siyang ganoong kalaking pera. Sa katunayan, maraming bagay ang gustong gawin ni Huang Feng, ngunit dahil sa kakulangan ng pera, hindi niya maipatupad ang mga ito pansamantala. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa pera na nakuha niya mula sa villa nitong Xian at ang pera na nakuha niya mula sa kabilang espasyo, marahil ay dapat siyang magsimula ng isang gawaan ng alak. Kabanata 490. Habang iniisip ni Huang Feng kung paano kumita ng mas maraming pera, si Bruce sa isa pang space-time ay nag-iisip kung paano ipapaliwanag ang glove sa kanyang kapatid. Matagal-tagal na rin simula noong nawala ang glove. Naghinala din si Bruce na ninakaw ito ng katulong ng kanyang pamilya kaya naman sa mga panahong ito ay nag-iimbestiga na siya. Sa kasamaang palad, wala pa siyang nahahanap. Ngayon, sa wakas ay naalala ng kanyang kapatid ang guwantes. Noong nakaraan, tila nagkaroon ng problema sa laboratorio ng kanyang pamilya. Ang kanyang kapatid ay abala sa pagharap sa mga bagay sa laboratorio at walang oras na pakialam sa guwantes. Kaya, nagbigay ito kay Bruce ng maraming oras upang mahanap ang guwantes. Gayunpaman, hindi pa rin ito natagpuan ni Bruce. Bruce, pwede mo bang ibalik sa akin ang Somero glove? Ang tagal na, dapat ay naglaro ka na. Nagsalin si Pender ng isang baso ng alak, sumandaw sa sofa, at tumingin sa nakababatang kapatid habang tinikman ito ng mabuti. Tunay ngang napakabisi niya sa panahong ito dahil may nunal sa laboratorio na nagnakaw ng mahalagang resulta ng pananaliksik. Sa makatuwid, sa panahong ito, hindi lamang niya kinailangan na imbestigahan ang kinaroroonan ng taksil na si Professor Neil, at mag-isip ng paraan para maibalik ang bagay, ngunit kasabay nito, kailangan din niyang palakasin ang seguridad sa laboratorio at suriin ang katapatan ng mga propesor. Ang ikinagulat ni Pender ay ang ibang mga pamilya sa lungsod na ito ay tila hindi naglunsad ng mga bagong kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya kamakailan. Hindi akalain ni Pender na takot ang kabilang partido sa kanyang pamilya. Bagamat ang bagay na iyon ay ginawa muna sa laboratorio ng kanyang pamilya, basta walang ebidensya, kahit natahasan itong ginamit ng kabilang partido, wala silang magagawa. Kung tutuusin, nagawa na nila ito sa ibang pamilya noon. Bagamat ang ibang mga pamilya ay mas mahina kaysa sa kanyang pamilyang Chardon, hindi malaki ang agwat, kaya't hindi sila natakot sa paghihiganti ng kanyang pamilya. Kaya naman, nagtaka siya kung bakit hindi pa lumalabas sa merkado ang tapos na produkto. Sa lohikal na pagsasalita, ang paggawa ng bagay na iyon ay hindi komplikado. Dahil dito, hindi masyadong komportable ang mga nakaraang araw ni Pender. Ang ganitong uri ng buhay ay tumagal ng mahabang panahon, kaya nakalimutan niya ang kanyang mga guwantes. Ngayon lang niya naalala ang tungkol dito. Ayon sa pangunawa ni Pender sa kanyang nakababatang kapatid, bagamat madalas ay may gusto agad siya sa sandaling makita niya ito, hindi magtatagal ang pagkagustong ito. Sa lalong madaling panahon, siya ay makaramdam ng pagkasuklam sa isang bagay na nagustuhan niya sa sukdulan. Sa makatuwid, pagkatapos ng mahabang panahon, dapat siyang pagod sa paglalaro ng mga guwantes. Kuya, nang marinig ang sinabi ng kapatid, naging awkward ang ekspresyon ni Bruce. Wala na yung glove. Ano? Wala na. Agad na kumunat ang noo ni Pender. Bruce, kahit ayaw mong ibalik sa akin, hindi mo naman kailangang magdahilan, di ba? Sa impresyon ni Pender, kahit na may nagustuhan si Bruce at gustong kunin para sa sarili niya, diretsyo niyang sasabihin. Hindi siya maghahanap ng mga dahilan tulad nito. Hindi dahil sa hindi siya makahanap ng dahilan, ngunit hinamak niya ang paghahanap ng isa. Kuya, hindi ako nagsisinungaling sayo. Wala na talaga yung gloves. May nagnakaw. Dahil nasabi na niya ito, hindi na binalak ni Brosnan na ipagpatuloy ang pagtatago nito. Kinuwento niya sa kapatid ang nangyari kanina. Napakunot ang noo ni Pender nang marinig ang paliwanag ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya pinagdudahan ang kanyang nakababatang kapatid dahil hindi naman siya nagsinungaling. Kahit magkamali siya, hindi siya magsisinungaling. Ito ay hindi dahil siya ay isang banal na tao, ngunit dahil hindi niya kailangan. Hindi siya parusahan ni Pender at ng kanyang ama. Sa makatuwid, kahit na hindi masyadong maganda ang ugali ni Bruce, ang tanging bagay na hindi siya magsisinungaling ay ang hindi siya magsisinungaling. Kuya, hinala ko na ang mga guwantes ay ninakaw ng isang katulong sa aming villa.
Kung hindi, imposibleng mapalitan ito ng ganito. Sinabi ni Bruce sa kanyang kapatid, at saka, nakakuha din ako ng isang pares ng magandang sapatos dati, ngunit nawala din sila sa kabinet ng sapatos. Tumango si Pender, saka sinabing may dignidad na ekspresyon, mukhang hindi na. Nasisiyahan ang mga kakompetensya ng pamilya natin sa pagtatanim ng mga especially iya sa kumpanya at laboratorio ng pamilya natin. Inabot nga nila ang kanilang mga kamay sa ating tirahan. Minamaliit ko talaga sila noon. Halatang naniniwala si Pender na ang dalawang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid ay may kaugnayan sa nakaraang pagnanakaw ng laboratory data. Lahat sila ay ginawa ng mga kakompetensya ng kanyang pamilya. Bagamat hindi niya alam kung ano ang napaka-espesyal sa leather na sapatos ng kanyang nakababatang kapatid, mas alam niya ang pagiging kakaiba ng Somero gloves. Ito ay talagang isang bihirang item. Kuya, sinabi mo na ito ay ginawa ng mga taong iyon. Hindi ba sila masyadong matapang? Tanong ni Bruce na may halong pagtataka. Bagamat hindi pa niya inaako ang negosyo ng kanyang pamilya, may mga bagay siyang alam tungkol sa kanyang pamilya. Alam niya na sa lungsod na ito, marami pa ring kakompetensya ang kanyang pamilya. Kahit na sa mga nakababatang henerasyon ng mga pamilyang iyon, marami sa kanila ang nakipag-ugnayan sa kanya. Siyempre, hindi masyadong maganda ang relasyon ng dalawang panig. Yeah, I didn't expect they to be so bold. They actually dared to make a move here, sabi ni Bruce. Ang villa na ito ang karaniwang tinitirhan ng kanyang pamilya. Bagamat mayroon din silang iba pang mga villa, ginugol nila ang pinakamaraming oras sa villa na ito. Ngayon, kahit ang villa na ito ay hindi ligtas. Napakaseryoso na ng bagay na ito. Ngayon, ang kabilang partido ay nagnakaw ng ilang bagay. Sa hinaharap, kapag ang dalawang panig ay nagkaroon ng pag-aaway, mahirap igarantya na ang kabilang partido ay hindi magbanta sa kanilang personal na kaligtasan. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Bruce. Hindi ka ba nag-imbestiga kanina? Ano ang resulta ng investigasyon? Tanong ni Pender. Umiling si Bruce at sinabing, wala akong nakitang kapaki-pakinabang. Kaugnay nito, hindi na nagulat si Pender. Nagtago ng gusto ang kabilang partido. Ang kabilang partido ang gumugol ng maraming pagsisikap upang itanim sila. Malinaw na hindi ganoon kadali ang pagsisiyasat. Don't worry, don't spread this matter. I will investigate it, sabi ni Pender. Okay, tumango si Bruce. Sa oras na ito, siya ay parehong hinalinhan at nag-aalala. Buti na lang at hindi siya sinisi ng kapatid niya sa mga gloves. Nag-aalala siya na kahit ang kanyang kapatid ay nadama na ang mga katulong sa bahay ay hindi ligtas. Nang maisip niya na may isang tao o grupo ng mga tao na may masamang intensyon sa lugar kung saan siya karaniwang natutulog, hindi komportable si Bruce sa lahat. Kapag nahanap na ni Kuya ang mga taong ito, tiyak na tuturuan ko sila ng leksyon at pagsisisihan silang ipinanganak sa mundong ito, naisip ni Bruce sa sarili.